Espiritu ng may kapal, nasa akin upang hakdan ang mga dukha ng araw. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, tinanong si Juan Bautista ng mga tao, "Kung gayon, ano po ang dapat naming gawin? Kung meron kang 2 barro, bigyan mo ng isa ang wala. Ganyan din ang gawin ng mga may pagkain," tugon niya. Dumating din ang mga publikano upang pabinyag at itinanong nila sa kanya, "Guro, ano po ang dapat naming gawin?" Sumagot siya, "Huwag kayong sumingil ng higit sa dapat singilin." Tinanong din siya ng mga kawal, "At kami, ano naman ang dapat naming gawin?" "Huwag kayong manghihingi kanino man sa pamamagitan ng pamimilit o ng pagpaparatang ng di totoo. Masiyahan kayo sa inyong sahod," sagot niya. Nagahari sa mga tao ang pananabik sa pagdating ng Mesiyas at ang akala ng marami si Juan ang kanilang hinihintay. Kaya't sinabi ni Juan sa kanila, "Binibinyagan ko kayo sa tubig, ngunit ang darating na kasunod ko ang magbibinyag sa inyo sa Espiritu at sa apoy. Siya'y makapangyarihan kaysa akin, at ni hindi ako karapat-dapat magkalag ng tali ng kanyang panyapak. Hawak niya ang kanyang kalaykay upang alisin ang dayami. Titipunin niya ang trigo sa kanyang kamalig, ngunit ang ipay susunugin sa apoy na di mamamatay kailanman." Marami pang bagay ang pinangaral ni Juan sa mga tao sa kanyang paghahayag ng mabuting balita. Mga kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magsiupo muna po ang lahat. Magandang umaga po sa inyong lahat. Pwede bang batiin ang katabi ng magandang umaga? Mga kapatid, masaya po tayong nagtitipon ngayon bilang isang mag-anak ng Diyos sa pagdiriwang po ng banal na Eukaristiya ngayong pong 3 linggo sa panahon ng Adbyento. At alam natin na kapag sumasapit ang 3 linggo ng Adbyento, ito ay tinatawag nating linggo ng Gaudete. Linggo na puno ng kagalakan, linggo na puno ng kaligayahan, dahil alam natin na nalalapit na ang pagdating ng Panginoon. Kaya magandang simulan po natin ang pagninilay natin sa umagang ito sa pamamagitan ng isang tanong sa ating mga sarili. Ano po ba ang magpapasaya sa atin sa buhay natin ngayon? Magandang pagnilayan po yan. Magandang pag-isipan, ano ba ang nagpapasaya sa iyo? Tingnan mo nga yung katabi mo. Tanungin mo nga, ano bang nagpapasaya sa iyo? Marahil makatatanggap ka ng napakadaming kasagutan. Marahil sasabihin ng kanyang asawa, "Ikaw ang nagpapasaya sa akin." Dahil ikaw ang kaharap eh. Marahil kapag katabi mo yung anak mo, sasabihin mo, "Anak, ikaw ang nagpapasaya sa akin." Marahil karamihan sa atin sa mga oras na ito, ano bang magpapasaya sa atin? Makatanggap ng 13th month pay. Tama po ba?
Parang hindi nyo pa po natatanggap, no? Parang malungkot pa po kayo eh, no? Makatanggap ng mga bonus. Tama po ba? No? Sa mga estudyante marahil ngayon, sabi nila, ang nagpapasaya sa amin, Father, kung idedeklara mong bakasyon na, Christmas break na, ay hindi pa ho, hanggang Miyerkules pa po sila. No? Marahil may mga bagay na tunay nagpapasaya sa atin sa mga oras na ito. Pero napakaganda ho ng pagpapaalala sa atin ni Juan Bautista sa araw na ito. Dahil binibigyan niyang pansin na ang tunay na kagalakan ng buhay ay hindi ang mga material na pagdiriwang, hindi ang mga material na bagay, kundi ang tunay na nagpapaligaya sa Pasko ay walang iba kundi si Jesus. At marahil yan yung isang bagay na tila parang nakakalimutan natin sa panahon natin ngayon. Bakit? Mas abala pa tayo sa pamimili. Mas abala pa tayo sa paghahanda sa mga parties. Mas abala pa tayo sa mga isipin natin sa mga oras na ito. Kaya nga minsan, pagdating ng Kapaskuhan, tunay nga ba talaga tayong maligaya? Kasi dapat, kung ano man yung matatanggap mo sa araw ng Pasko, maliit man yan, malaki man yan, maligaya ka. Bakit? Dahil ang tunay na nagpapaligaya sa buhay ay yung isang bagay na hindi nawawala. Ang tunay na nagpapaligaya sa isang buhay ay yung isang bagay na hindi nauubos. Ang tunay na nagpapaligaya sa isang buhay, yung isang bagay na hindi maluluma. Dahil lang ng tunay na nagpapaligaya sa buhay, walang iba kundi ang mahal na pong Jesus Nazareno. Kung nasa puso natin ang Diyos, kung nasa puso natin ang mahal na pong Jesus Nazareno, masasabi natin, siya lang sapat na. Siya lang tunay na akong maligaya. Okay po ba yon? Parang hindi po sa inyo. Ano? Okay lang ba na hindi kayo tatanggap ng regalo? Maniwala ako. Dahil okay lang sa atin na tanggapin ang pinakamagandang regalo sa atin ng Diyos. Dahil ang pinakamagandang regalo sa atin ng Diyos, walang iba kundi si Jesus. At si Jesus na tinatanggap natin ay masasabi nating tunay na nagpapaligaya ng ating buhay. Kaya nga doon sa ating unang pagbasa, mula ho sa aklat ni Propeta Sophonias, pinaalala sa atin, nung narinig na nilang nalalapit na ang pagdating ng Panginoon, ano yung kanilang pakiramdam? Hindi lungkot, hindi pangamba, kundi ang nararamdaman ng mga tao ng mga panahong iyon, kagalakan at kaligayahan. Dahil ganyan ang binibigay ng Diyos. Pinagkakalooban tayo ng Diyos ng wagas na kaligayahan. Kaya mga kapatid, magandang pagnilayan. Marami man tayong pagsubok na sa buhay na ito, marami man tayong kalungkutan na marahil ninaranas, marahil sabi ng ilan, malamig ang kanilang Pasko. Habang nandiyan ang Diyos, kailanman ang Pasko'y tunay na magiging maligaya. Pero aminin natin o hindi, mga kapatid, bakit may mga tao na hindi maligaya? Bakit may mga tao na hindi maligaya sa kanilang buhay? Dahil may mga tao din na hindi marunong
makontento. Napakadaming taong malungkot sa mundo dahil hindi sila marunong makontento. Kaya mga kapatid, sa araw na ito, buksan ninyo ang inyong mga puso, buksan ninyo ang inyong mga mata, buksan ninyo ang inyong mga sarili, at tunay na makikita ninyo ang kabutihan ng Diyos, ang pagpapala ng Diyos, ang biyaya ng Diyos. At oras na makita niyo ito, masasabi ninyong, maligaya ako kasi mabuti ang Diyos. Alam niyo po, minsan mga kapatid, sa mundo natin ngayon, we keep on asking for more. That is the reason why we no longer become happy. But, my dear brothers and sisters, if you have Jesus in your life, I tell you, Jesus is already enough. Kung meron ka sa iyong puso, buhay ang Panginoon, tunay mong masasabing, sapat na. At kung siya ay sapat na, tunay na maligaya ang buhay. Kaya mga kapatid, sa araw na ito, sa 3 linggo ng panahon ng Adbyento, nalalapit na po ang pagdating ng Panginoon, nalalapit na ang Kapaskuhan, nalalapit na si Jesus. At kung nalalapit na si Jesus, dapat ang puso'y puno ng kagalakan, puno ng kaligayahan, dahil nakikita natin na nalalapit na at ipinaparamdam sa atin ang kabutihan ng Diyos, ang pagmamahal ng Diyos. At sa pagmamahal at kabutihan ng Diyos, masasabi natin, ang mahal na pong Jesus Nazareno, sapat na upang ang ating buhay ay tunay na maging maligaya. Amen.